Talata para sa araw ng ating personal devotion sa ngayon ay hango mula sa John chapter 6 verses 5 to 11. And it reads, Therefore Jesus, lifting up his eyes and seeing a large crowd was coming to him, said to Philip, Where are we going to buy bread so that these may eat? This he was saying to test him, for he himself knew what he was intending to do. Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are these for so many people? Jesus said, Have the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in the number about 5,000. Jesus then took the loaves, and having given thanks, he distributed to those who were seated. Likewise of the fish as much as he wanted. May the Lord bless the reading of His Word. Dito makikita natin na ang kwento po ng bata na nag-alay ng kanyang tinapay at mga isda ay isang patunay po ng kapangyarihan po ng Panginoon, isang patunay ng kanyang mga himala, ginawa at patuloy na ginagawa. Kaya tingnan po natin kung ano po ang namang aral po sa mga binasa po nating talata. Una sa lahat, mapapansin po natin yung malasakit ng Panginoon. Sabi nga, in Mark 6 verse 34, it is written, When Jesus went ashore, he saw a large crowd and he felt compassion for them. God's compassion, yung kanyang malasakit, yung kanyang pagmamahal sa mga tao, lalo na higit doon sa mga naliligaw ng landas, lalo tigit doon sa mga napapagod na sa buhay. Andyan po ang Panginoon. Andyan po siya upang dumamay. Andyan po siya upang tugunan at tulungan ang lahat ng lumalapit sa Kanya. Yun po. Ang pangalawa, mapapansin po natin yung limitasyon ng sangkatauhan, yung limitasyon ng tao. Sa verse 5, ang sabi po rito, nung tinatanong ng Panginoong Hesus si Philip, ang sabi ng Panginoon sa kanya, saan tayo makakabili ng tinapay? Alam ng Panginoon na si Philip ay nandyan po, nakatira po sa lugar na kanilang pong kinalalagyan. At alam niya na alam ni Philip kung anong pwedeng gawin. Ang tugon ni Philip, salip niya sabihin niya, Panginoon, alam ko po kung saan makabibili po ng tinapay. Hindi po yun ang tugon po niya. Ang tugon po niya, 200 denarii, Panginoon, ang kailangan para makabili po tayo ng tinapay. At hindi pa po yan sapat sa napakaraming tao po sa ating paligid. At yung pagdududang ito ay dinagdagan pa po ni Andrew. At ang sabi ni Andrew, Panginoon, meron po tayong bata, may dala-dala po siyang tinapay. Ilang piraso lang po yan, Panginoon? 5 tinapay at 2 isda, hindi po yan kakasya. Kaya nga dito natin makikita na ang Panginoon, salip po niya na kutsain niya, salip niya po na pagalitan, yung kanyang mga disipulo, He went beyond their doubts. He went beyond their concerns. Hinayaan na lang ng Panginoon. Salip, dito po papasok yung pangatlong mahalagang punto ng ating pag-aaral. At ito po ay ang pagsunod, obedience. No? So yun po, salip na po na mag-react ang Panginoon sa mga pagdududa, nakita po natin yung malasakit po ng Panginoon sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Sabi niya, kailangan natin pakainin ito. Pero may mga pagdududa, may mga alinlangan yung Kanya mga disipulo. At sa halip po niya na mag-react sa mga tugon ng kanyang mga disipulo, ang sabi ng Panginoon, have the people sit down. Hayaan mga tao ay umupo. At alam niyo po mga kaibigan, nung sumunod po ang mga disipulo at pinaupo po nila yung mga tao na nasa paligid, dito po nagsimula ang himala. Kasi po nung itinaas ng Panginoon ang mga tinapay at siya'y nanalangin, nagsimula na po siyang mag-distribute, pinamimigay niya na po yung mga tinapay at mga isda, at yun nga po, the rest is history. Napakain po ang napakadaming tao. Kaya nga po dito mapansin natin na
ang pag-ibig ng Panginoon ay tunay nga po napakalalim. Tunay nga po na siya po ay malasakit sa lahat ng tao. Subalit sa kabilang banda naman po makikita po natin ang kahinaan po ng sangkatauhan, ang kahinaan even ng mga disipulo ng Panginoon nung time na siya ay nagmiministeryo sa lupa. Subalit mapansin din po natin ang kahalagahan ng pagsunod. When the disciples obeyed Jesus, when Jesus told them, paupuin niyo yung mga tao at sumunod po sila, tumalima po sila, doon na po naganap ang himala. Kaya nga po sa aking personal po na karanasan din po, nakita ko po ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihan ng pagsunod. Kasi po, noong nakalipas na mga araw ay nagkaroon po ako ng paanyaya mula sa hanay po ng mga dati nating estudyante sa AUSA na pumasa po sa DOH Massage Licensure Examinations. Ang sabi nila, "Sir, dumalaw ka naman po sa amin." Ang tugon ko, sabi ko po, "Pwede. Kaya lang, bigyan niyo ako ng panahon na magbahagi ng salita ng Panginoon." That was the condition I set before them. Sabi ko, pupunta ako basta give me time to share the gospel. Kaya, ayun po, nagkasundo na po kami na pupunta ako ng Sabado. Kailan po habang papalapit po yung araw po ng Sabado, ako po ay nananalangin. Sabi ko, "Panginoon, ang lakas ng loob ko mag-oo, pero Panginoon, wala akong panggasolina." Kasi inaaya nila kung daling ko yung sasakyan para pag uwi ko raw po, sabi nila, mahabigyan po nila ako ng mga gulay at mga anong ani nila doon sa kanilang farm. Kaya nung dumating yung sa araw ng Sabado, eto na. Nung papaalis na po kami, lumapit po yung aking ina at ang sabi ng aking mahal na ina, si Mami Mila, sabi niya, "Anak, meron ka bang 50 dyan?" Ako naman po, kinuha ko dali-dali yung aking wallet, binuksan ko po, nakakita ko po, meron po akong 150. Kaya binigay ko po yung 50 sa kanya. Kaya natira na lang po 100. Sabi ko, "Panginoon, ikaw nang bahala." So ang ginawa ko po, lumuhod po ako uli. Sabi ko, "Panginoon, hanggang sa ngayon, wala po akong gasolina. Panginoon, wala po akong pang fuel. Ikaw na pong bahala." I was waiting for God to impress upon my heart kung ano yung gagawin. Tahimik po. I was waiting and waiting until suddenly I heard a small still voice in my heart saying, "Let's go." Nung narinig ko po yun, medyo nagulat po ako. Kasi paano magli-let's go? Paano ko aalis? Wala pa nga akong gasolina. Wala pa akong pang fuel. Pero ang linaw po ng sabi ng Panginoon, "Anak, let's go." Kaya po, ang ginawa ko po ay alinsunod po sa utos ng Panginoon. Sabi ko sa aking pamangkin, "Tara na, babiyahin na tayo." Habang umaatras yung sasakyan mula doon sa aming garahe, sabi ko, "Panginoon, panghawakan mo ang aming biyahe na ito." Dire-diretso na po kami. At ang biyahe po mula Jensen hanggang Coronadal po ay humigit kumulang yung round trip ay aabot po ng 120 kilometers. Mga higit kumulang mga 1 oras po na biyahe po yon. Kaya nga po, okay po sa akin nung una kasi nakikita ko po nasa ano pa naman, may fuel pa naman yung sasakyan. No? And habang tumatakbo, sabi ko, "Lord, baka naman any moment merong magme-message sa akin, merong tatawag sa akin at sasabihin, 'Sir, paki-claim na po, meron kayong pong meron pa akong pinadala sa GCash." Kaya lang po mga kapatid, habang tumatakbo, dumating po sa punto na yung fuel indicator ay nagsimula na po maging orange. Ibig sabihin po noon, tumatakbo na po yung sasakyan at malapit na po maubos yung aming pong fuel. Malapit na po maubos yung krudo ng sasakyan. Kaya lalo napatindi yung aking panalangin. Sabi ko, "Panginoon, kayo na pong bahala." Kaya takbo pa rin po, diretso pa rin takbo ng sasakyan. At mga ilang kilometer pa po, no? Around mga 50 kilometers pa at the time nung nakita ko na po, ako po pinapalalahan ng sasakyan na wala na po kaming krudo. Hanggang maya-maya, mayroon ako narinig na tawag.
Heto na, sabi ko. Lord, salamat, may tawag po. Akala ko po, confirmation, meron po akong matatanggap. Meron kong makukuha somewhere para pang-fuel ng sasakyan. Pero yun po ang tawag ay galing po doon sa mga nag-imbita sa akin at sabi, Sir, asa ka na? Sir, asan ka na? Kaya ang tugon ko, huwag kayong mag-alala. Ito na, palapit na po ako. And true enough, after a few minutes, darating po namin yung lugar at nagkaroon po kami ng fellowship ng bawat isa. Nagkaroon po kami ng kainan and talagang, yun po, masaya-saya po namin. After that, di pa uwi na po kami. Nagawa ko na po yung aking gawain, ay bahagi ko po yung salita ng Panginoon. Okay na sana kasi sabi ko, pauwi na po kami. Maya-maya, sabi ng iba, Sir, sabay po kami. Patay. Alam niyo po, pumasa isip ko, paano kaya kung ito, kasama ko yung mga pasahero ko, yung mga dating estudyante. And then all of a sudden, tumiri kami sa gitna ng kalsada kasi walang nga gasolina eh. Dami kong sunod-sunod na mga tanong sa sarili ko. Ang dami kong mga takot sa sarili ko. Kaya lang pagbanda sa unahan nung sila ay nagpaalam na po na, sir, dito na lang po kami, baba na po kami. Ayun, laking tuwa ko po. Sabi ko, ay, salamat Lord. Ay, salamat Lord, bababa na po sila. Kaya yun, dumiretso na po kami ng biyahe ng aking pamangkin at nung kami po ay approaching na po ng Tupi, yun, naalala ko po isang daan, sabi ko, ay, salamat. Kaya nung una ko nakitang gasoline station, ako po agad ay tumabi. At alam ko po na ang aking isang daan ay aabot lang po ng 2 litro po yan. At ang distansya po mula Tupi papuntang Jensan ay aabot pa po ng mga 30 hanggang 40 kilometro. Again, hindi ko po alam kung paano ko po pagkasahin po yung 2 litro ng krudo hanggang sa marating ko po ang Jensan. Kaya nga po, nung tumakbo na po kami uli, hindi ko po maiwasan, tumitingin na po ako sa dashboard. Tinitinan ko po. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, huwag ka na kayang tumingin dyan sa dashboard na yan. Ako nang bahala. Kaya nga po, ginawa ko po, talagang iniiwasan ko pong tumingin sa dashboard. Sabi ko, Panginoon, ikaw na pong bahala. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kasi po, after a few minutes, narating po namin yung Jensan. Hanggang sa nakapasok po kami sa aming pong paradaan sa bahay. Kaya ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sapagkat yun nga po makikita po natin na napakahalaga po una sa lahat, sumusunod tayo sa Kanya. Kasi minsan ang Panginoon may mga kapahayagan po sa ating puso, sa ating buhay. Kaya lang po, pag tinitingnan natin yung ating paligid, hindi po tayo nakakasunod sa Kanya. Kaya lang po kung tayo po'y tatalima sa Panginoon, no matter what happens, pag sumunod lang po tayo sa Kanya, tiyak po yun, may mangyayari pong himala. Tiyak po yun, may gagawin po ang Panginoon. At yan ko po ang aking naranasan sa araw na ito. Ako'y nagpupuri sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya sapagkat hinayaan niya po na yung aking pong pananampalataya ay sinuklian niya po ng Kanyang katapatan. Sinuklian niya po ng Kanyang kabutihan. Hayaan niyo po ako magtapos sa Ephesians chapter 3 verse 20 at ang sabi po rito, Now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or imagine or think, according to the power that is at work within us. Harinawa, ito ay maging paalaala sa ating lahat, magtiwala lang tayo sa Diyos, ialay lang natin, isuko lang natin ang lahat ng ating mga alalahanin at tiyak po yun na hindi niya po tayo bibiguin. Tayo manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat sa inyo pong paalaala sa araw na ito, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, sa aming pong kahinaan, ikaw po ang aming kalakasan. Tunay nga po, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na nag-aalinlangan po kami sa inyo, Panginoon. Hindi po kami nagtitiwala ng lubos sa inyo, Panginoon. Subalit salamat po at alam niyo po ang aming pong mga nararamdaman. Alam niyo po ang mga pighati ng aming mga puso. Tulungan niyo po amang banal na matuto po kami magtiwala sa inyo. Kahit na po minsan amang banal, ang mga nakikita namin sa aming paligid ay napaka-imposible, Panginoon. Subalit
Tunay kang mabuti, Ama. Hindi mo kami pababayaan. Kayo po nangako, no matter what happens, you will never leave us nor forsake us. You are the great I am. Salamat po na marami, Panginoon. Ipinapanalangin ko po ang lahat po ng nanunood ng video na ito, Ama. Ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, ano man ang mga pagsubok na kanil pong sinusuong, Ama. Pakita niyo po, Panginoon, muli ang iyo pong kabutihan, ang iyong pag-ibig. At hayaan mo lamang po, Amang Banal, na magtuto po kaming magpasako po sa inyo, sapagkat alam niyo po ang mas mabuti para po sa aming buhay. Salamat po muli sa pagkakataon kami po ay makalapit at makasamba sa iyong dakilang pangalan. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.